Ayan, good morning po sa inyo lahat. So, tayo po ay nasa series ng Romans. Ngayon po pinag-aaralan po natin ng Book of Romans, isa sa napakagandang libro sa Biblia. Alam niyo po, kung meron kayong libro ng Romans, kahit Book of Romans lang, maliligtas kayo. Hindi, syempre naman dapat makilala niyo ang Panginoon from the Gospel, pero napakaganda talaga, napakayaman ng Book of Romans. Kaya ito yung sinusubaybayan natin. Ngayon po, nasa chapter 11 na tayo, pero wag po kayong mag-alala, ay patuloy pa rin natin makikilala kung sino ang Panginoon sa chapter 11. From chapter 1 hanggang chapter 8, nakita natin yung dakilang pagmamahal ng Diyos para sa tao. Tama po ba? At nakita rin natin dito kung paano tunay na maliligtas ang tao. Hindi sa gawa, kundi dahil lang sa purong biyaya ng Diyos. Amen po. Mamaya uulitin na naman yan at pag-aaralan po natin. Pero, pagdating sa chapter 9, okay, mamaya sana yung mga bago lang, invite you to read the book of Romans. Sa chapter 9, parang nag-shift yung kwento ni Paul. Okay, sa chapter 8, pinapakita yung dakilang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Tiyak ang kaligtasan mo kay Kristo. Pero pagdating sa chapter 9, nagkwento siya patungkol sa mga Israelita. Okay? Chapter 9, chapter 10, at chapter 11. Tatlong chapters yung ginugol niya para sa mga Israelita. Bakit kaya ganun? Napaka-personal ni Paul sa kanyang sulat para tayo ay maligtas, tapos biglang naging kwento ng Israel. Ano ba ang kahalagahan ng Israel sa atin? Sa chapter 9, pinag-aralan natin, sabi doon, ang Diyos ang pumili o hindi nagkamali sapagkat Diyos ang pumili. Kapag pinili ka ng Panginoon, wow, talagang gagawin niya ang lahat para maligtas ka. Aayusin ng Diyos ang puso niyan hanggang ikaw ay maging kawangis ni Kristo Jesus. Tignan mo nga yung katabi mo kung malapit na. Malapit na bang kamukha ni Kristo? Okay? At sa chapter 10, ano yung pinag-aralan natin last Sunday? Sino pa nakakaalala? Exempted yung mga bago lang, yung mga luma dito. Mga luma. Ano? Ha? Ikaw ay pinili para magbahagi. Yun, maiparanas mo rin naman ang pagmamahal ng Diyos, kung paano ang mga Israelita patuloy na tumatalikod sa Diyos. Sabi niya, dalangin natin ang mga Hentil ay gamitin rin ng Panginoon para sa Israel. At ngayon, sa chapter 11, dito niya tatapusin ng sulat na nagpapakita na merong plano ang Diyos para sa Israel. Okay? Makikita natin, ano ba, Pastor Jim, ang kahalaga ng Israel sa amin? Pinoy naman kami. Marami kaming problema sa Pilipinas. Pag nakita nyo ang pag-ibig ng Diyos sa Israel, kapag nakita nyo ang pangako ng Diyos sa Israel, sasabihin nyo, hindi talaga nagbabago ang Diyos. At kapag nakita nyo hindi nagbabago ang Diyos, dahil pinili ka niya, dahil minahal ka niya, kahit anong mangyari. Kung paano ka pinaglaban sa krus ng Kalbaryo hanggang sa huli, ipaglalaban ka ng Diyos. Amen po ba? Sino nakakakilala sa Israel ngayon? Sinong may latest news or may trivia patungkol sa Israel? Okay? Meron po ba kayong kwento sa Israel, ha? May gera lagi, right? Talagang hindi na natapos ang gera sa Israel. Okay? So talagang, meron ata akong map dyan. Yung map na lang po una, since yan yung inuna nila. Okay, yung naka-red, nakita nyo naka-red na box, yun yung bansang Israel. Maliit lang yan, parang sinlaki lang po ng Luzon yan. Okay? Tapos yung mga green sa mapa, ano po yan? Ano po? Arab countries. Yan yung mga Arab world. Okay? Mga bansa na kung saan patuloy na nagkakasundo para, sabi nga ni Mamu, para girahin ang bayan ng Israel, para pulbusin, para tanggalin sa kasaysayan ang bayang ito. Actually, mga Romans, nung sinakop sila, sabi nila, ito ay ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ay mga sekta ng mga kriminal. Yun ang pagpapakilala nila sa kanilang kasaysayan para sa mga Hudyo.
Okay? Sila ay sekta ng mga kriminal. Tapos, sinabi rin ng isang historian, nakalimutan ko yung pangalan, pero sabi niya, it is a fossil civilization. Biro nyo ngayong panahon, fossil civilization na to. Wala na tong bilang, wala na tong kwenta. Fossil na lang to ng nakaraan. Okay? At isa pa, alam niyo po ba, ang bayan ng Israel, isa sa pinakabatang bansa. Naging bansa lang po ito para sa tingin ng tao. Pero para sa Diyos, mula sa simula, hanggang matapos ang mundo, isa tong bansa na pinili niya. Noong May 14, 1948, ito ay pinagkasunduan lang ng world nation, okay, na maging isang bansa. Alam niyo po ba, binoto to ng iba't ibang mga nangungunahan sa bawat bansa. Tapos 50-50. Biriin mo, 50-50. Pinag-uusapan pa kung ito ay pwedeng maging isang bansa. Tapos alam niyo po ba yung isang bansa na nagpanalo doon sa botohan? Kasi 50-50 na eh. Kailangan i-break na yung balance, yung even eh. Alam niyo yung isang bansa na bumoto para ito yung maging isang bansa. Alam niyo kung ano? Sige po, ulaan ninyo. Ha? Alam niyo kung anong bansa ang bumoto? Natanungin ko na si Coach. Si Coach lang ata nakakaalam nito. Ano? Hula lang. Sige na, parang give me 5. 5 bansa. Ano yung bansa na bumoto para ito maging bansa noong 1948? Ha? Ano po? Syria, hindi nga sila. Yung mga yan, gusto nga nilang tawagin na ang bansang yan, squatter. Okay? Lahat yan bumoto na hindi maging bansa ang Israel. Gawing squatter. Pag naging squatter, bobombahin nila ng buong pwersa. Pero sabi ko nga sa inyo, mula pa noon hanggang ngayon, binobomba yan, pero yung kamay ng Diyos ay nasa bayan ng Israel. Ano yung bansang yun? Pilipinas. Pilipinas ang bumoto. Sabi mo, ikaw yun. Sabi mo sa katabi, ikaw yun. Kaya napakalaga sa iyo ng Israel. Okay, napakalaga ng Israel sa Diyos. Kaya tayo ay patuloy na nalangin sa pagbabalik ng Israel. Okay, mamaya makikita pa natin. Okay, sa chapter 11, ito ay patungkol sa Israel. Okay, sabi mo nga sa katabi mo, ang chapter 11 ng Romans ay patungkol sa Israel. Ayan, kailangan lang natin. Pastor, may panyo ka? Wala pala akong dala. Okay? Kasi may mga simbahan na magtuturo ng chapter 11 ay patungkol sa church ngayon. Hindi po yun ang context ng Israel. Pero may matututunan pa rin tayo. Huwag kayong mag-alala. May matutunan pa rin tayo ngayong umaga patungkol sa chapter 11. Lalo na ngayon, Father's Day pala, naalala ko. Kaya binabati doon. Kala ko sa last Sunday pa ang ating celebration. Pero Happy Father's Day po ulit. Sa bawat isa. May matutunan pa rin tayo dito. Siguro mag-focus tayo sa mga fathers. Sige po, tayo po ay magsimula. Buksan niyo po ang inyong Biblia sa chapter 11 ng Romans. Okay? At patuloy nating tignan yung mga saksi. Meron po tayo itong 5 saksi na magpapatunay na hindi pa tapos ang Diyos para sa bayan ng Israel. At kung may plano siya sa Israel, for 1,000 years, for 6,000 years, nananatili yung pangako niya at sa mga susunod pang panahon, and for another 1,000 years, mananatili din ang pangako niya para sa iyo. Okay, nandiyan na po kayo sa chapter 11 ng Romans. Meron din naman po dito, pero if you have your Bible with you, please open with me. Kasi maganda, nababalik-balikan natin, parang verse by verse kasi yung rito. At ang gamit po natin ngayon ay Pinoy version. Ayan, ito po yung sinusubukan nating version ngayon, pinag-aaralan. Sige po, tayo po muna ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, aming Ama, salamat po o Diyos sa pagkakataon at sa sobrang kalayaan naming mga Pilipino na pinag-aaralan, ibinabahagi at sinasabuhay ang inyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na dumating yung pagkakataon na lubos naming maintindihan ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. At dalangin namin, Panginoon, na kung may pagkakataon na meron kaming makasalamuhan na isang Israelita,
o dumalaw sa simbahang ito, Lord, sabi nga, magsiselo sila kung papaano naging pagpapala ang kanilang pagtalikod, Panginoon, kung papaano yumayabong ang mabuting balita sa mga hintil na katulad po namin, O Diyos. Kung ang kanilang pagtalikod ay naging pagpapala sa amin, ano pa kaya ang kanilang pagbabalik loob sa inyo, aming Ama? Salamat sa pagkakataon na kami mag-aaral. Panginoon, magpakilala ka po sa amin at hayaan niyo po na masamba ka namin ng buong puso. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng amen at amen. Okay, meron po tayong 5 saksi na magpapatunay na hindi pa tapos ang Diyos sa bayan ng Israel. Okay? Nasabi na ba natin yung title? Ayan, tinanggihan pero di kinalimutan. Yun, ang title pala. Okay, na-excite kasi ako eh. Ito yung parang nakita natin sa mga Israelita na kung papaano inihanda ng Diyos ang bayan nila para sa pagtanggap, pagdating ng tagapagligtas. Anong ginawa nila sa tagapagligtas? Sila pa mismo ang pumatay sa kanilang tagapagligtas. Okay? Hindi nila tinanggap bilang anak ng Diyos. Tagapagligtas. Kaya sabi natin dyan, tinanggihan, pero di kinalimutan. Wow. Sino rito yung mga kinalimutan na? Ouch. Okay? So, huwag kang mag-alala. Meron namang Diyos na wagas ang pagmamahal para sa iyo. Okay. Tingnan natin yung 5 saksi na magpapatunay na hindi pa tapos ang Diyos sa bayan ng Israel. Unang saksi, mula makikita natin sa verse 1. So, medyo maraming verses to, pero please bear with me. Alam ko, sanay na kayo pag si Pastor Jim, alam niyong overtime na naman. Okay, kaya yung iba nakasimangot nung makita ako. Naku, matagal-tagal to. Yung iba 30 minutes lang eh. Pero ito, matagal-tagal to. So, huwag kayong mag-alala. Hindi masasayang ang oras niyo. Okay, verse 1, tingnan po ninyo. Sabi dyan, ito ang tanong ko. Unang saksi, sabi doon, ay si Paul. Yan. Ito ang tanong ko. Nireject ba ng Diyos ang sarili niyang bayan? Anong sabi? Hindi. Ako mismo, Israelite. At galing sa lahi ni Abraham, sa tribe ni Benjamin. Yan ang mga Israelita, no? Talagang nababantayan nila yung kanilang lineage. Kitang-kita nila kung saan sila nagmulang lahi. Magagaling sila po dyan. Talagang magagaling silang historian. Sinusulat po talaga nila. Kayo po ba? Kilala niyo po ba kung sino yung lolo ninyo? Kilala pa naman. Kilala pa naman, lolo? Okay, yung tatay ng lolo, kilala niyo pa? Kilala pa? Tumatawa na kayo, tatay pala ng lolo. Grabe naman. Kaya lang ang Israel ganun. Alam nila kung saan silang galing na tribe. Biruin mo yun, na-form yun. Sabihin natin, 3,000 years nang nakaraan, alam pa nila kung saan sila galing. Ganun sila kagaling. Okay? Kaya sabi ni Paul, sabi niya, ako mismo, unang saksi, unang ebidensya na may plano pa ang Diyos para sa mga Israelita. Kaya kung tuluyang tinalikuran na ng Diyos ang mga Hudyo, paano mo ipapaliwanag yung pagbabagong buhay ni Paul? Paano ba naligtas si Paul? Sige nga, mga nag-Acts series dito. Tapos lang ng Acts natin. Paano naligtas si Paul? Ay, hala. Magpasikat naman kayo, nandito yung mga taga-avenue. Kunyari, magaling tayo. Kunyari, nag-aaral tayo dito. Paano naligtas si Paul? Si Pablo, yung si Saulo na taga-Tarsus, paano siya naligtas sa Acts? Exempted po yung mga bago kayo. Ay, dito pala, ganito pala dito. May recitation. Ano lang po, relax lang kayo. Okay, so, paano? Ulitin natin yung Acts. So, diba yung papunta siya sa Damascus, right? Ano yung purpose niya? Ano yung objective niya? Sa Acts chapter 9 po ito. Hanapin yung mga Christian at patayin, right? Usigin sila, ikulong. Talagang, sabi nila, talagang mali ang inyong
pananampalataya at relihiyon. Okay? Mali na magtiwala kay Kristo. At pagdating niya sa road sa Damascus, papuntang Damascus, ano nangyari sa kanya? Nakita na nakakabulag ng liwanag. Paano nakita na nakakabulag ng liwanag? Tama, nakakita na sobrang liwanag kaya siya nabulag at natumba sa kanyang sinasakyang, ano ba yun, asno o kabayo. Basta natumba siya, nahulog siya doon at siya ay hindi makakita for 3 days. Right? At sino yung kinausap ng Panginoon para puntahan siya? Yan. Sino yun? Si Ananias. Ananias, sabi ng Panginoon sa kanya, puntahan mo si Saulo. Ayan. Di ba Panginoon, yun yung mga nag-uusig, yun yung mapatay. Puntahan mo siya sapagkat pinili ko siya para maging disipulo, apostol para sa mga hintil. Gagamitin ko siya para maibahagi ang mabuting balita sa mga hintil at sa mga kapwa niya mga Hudyo, sa mga hari at mararanasan niya yung hirap ng naranasan ko. Wow, galing ng panawagan ni Paul. Tingnan niyo yung conversion ni Paul kung paano siya naligtas. Si Paul ba ay tulad ng nakagawian natin, sabi natin para maligtas ka bro, kailangan mong isuko ang buhay mo sa Panginoon. Kailangan mo tanggapin siya bilang sarili mong Diyos at sariling tagapagligtas. Kailangan magsisi ka sa iyong mga kasalanan, tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon. Ganun ba naligtas si Paul? Ganun naligtas si Paul? Hinahanap ba niya ang Diyos? Nagsisi ba siya? Naligtas si Paul habang siya ay rebelde pa. Habang kaaway pa ng Diyos, habang gustong-gusto pa niyang pumatay ng mga Kristiyano. Ganon naligtas si Paul. Na-imagine niyo yun? Minsan iniisip natin, paano ba maligtas? Kailangan nag-pray yan ng sinner's prayer. Prayer of repentance. Dapat na ganon yan. Pero si Paul hindi. Hindi naman siya gumanon eh. Hindi siya nag-pray. Pero iniligtas siya ng Panginoon. Right? Ganon naligtas si Paul. Ngayon, hindi naman ito maliwanag, sabi niya sa verse 1, hindi naman maliwanag na sinasabi meron pang plano ang Diyos para sa Israel. Sino ang nakaranas ng ganong conversion? Meron ba rito sa inyo? Na binulag ng 3 araw, nahulog, tapos nakinausap ng Panginoon sa pangitain, narinig yung boses ng Diyos? Meron bang ganon dito? Ikaw, Jim? Ay, hindi. Pero gusto mo maranasan, parang ang sarap maranasan yan, ano? Wala namang ganun, di ba? Pero hindi naman nagpapakita yan ng plano ng Diyos o ng pagliligtas ng Diyos para sa Israel. Pero kung ginawa ng Diyos yan para kay Paul, right? Parehong-pareho. Yung kwento ng Israel ngayon na nagre-rebelde sa Diyos, hindi nagtitiwa. Hanggang sa panahon ngayon, hindi nila kinakilala si Kristo. Hindi yan ang aming tagapagligtas. Ang inaasahan naming tagapagligtas nung panahon na yon, magliligtas sa amin sa bansang Roman, sa mga Romano. Kasi nasasakop sila ng mga Romano noon eh. Isang hari na magliligtas sa amin, political savior ang hinahanap nila. Ang dumating spiritual savior. Kaya hanggang ngayon nag-aantay pa sila ng tagapagligtas. Ganyan-ganyan ang sitwasyon nila kay Paul. Nagre-rebelde at ayaw sa Diyos. Ngayon, kung ginawa ng Diyos kay Paul, gagawin ng Diyos para sa mga Israelita. Okay? Okay ba? Pwede ba yun? Pwede bang mangyari? Oo, nangyari nga eh. Ginawa nga kay Paul eh. Okay, so, sabi ko nga tungkol to sa Israelita, paano naman sa atin ngayon? Dahil Father's Day, meron ba mga tatay na ang hirap makakilala sa Panginoon? Meron ba mga tatay na, Lord, parang yung tatay ko ayaw maglingkod sa Diyos. O yung magulang ko ayaw maglingkod sa Diyos. Alalahanin mo si Paul. Pag-pray mo, Lord, bulagin mo nga yung tatay ko at mahulog sa tricycle. Hindi. Hindi naman po. Kasi bakit? Ang halaga ng mga ama, pag ang ama ay nakakilala sa Panginoon, si Paul nga eh, wala naman siyang mga physical na mga anak, pero yung mga spiritual children yung simbahan, talagang napakaraming na bagong buhay dahil sa isang spiritual father na nakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Kung si Paul ay nakakilala sa Diyos, may pag-asa para sa iyong magulang.
Amen po. Amen po. Happy Father's Day po ulit. Kaya palakpakan po natin yung mga tatay na narito. Yan. At kung sino man ang mauna, okay? Kung hindi man mauna pa na hindi makakilala, pero wag mong pangsasawaan ha. Pero kung ikaw man ang mauna na maging ama, ayan, galingan mo na ang paglilingkod sa Diyos. Okay, habang inaantay mo na makakilala siya. At ginagawa mo ang lahat ng pagmamahal para makakilala ang iyong mga magulang. Okay, verse 1 pa lang po, sorry. Okay, ano ba to? Ay, basahin ko lang itong mga verses na to. Mahalaga po ito ha, para bigyan ng diin yung claim natin kay Paul. Sabi niya sa Corinthians 15:8, ito yung sabi ni Paul. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Ito yung kunikwento ni Paul, ang kanyang conversion. At katulad ko'y isang sanggol na ipinanganak ng wala sa panahon. He was born again, ipinanganak muli ng wala sa panahon. Bakit? Kasi sabi nga natin, hindi naman niya hinanap ang Diyos, pero iniligtas siya ng Panginoon. Dito sa 1 Timothy chapter 1, verse 16, sabi po dyan, ngunit kinawaan ako ng Diyos upang maipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga sa mga makasalanan. Magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa ibang sasampalataya sa Kanya na pagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Yan. So, ang buhay niya ay isang napakagandang halimbawa ng pagbabalik loob sa Panginoon. At ganoon ang gagawin ng Diyos para sa mga Israelita. So, meron po akong mga supporting verses dito. Next slide po. Nandiyan ba yung Zechariah chapter 12, verse 10? Hindi ko na po babasahin. Mapapagalitan na po ako. Hanggang chapter 13. Okay? Makikita mo dyan yung kung papaano tinawag at papaano pinili at papaano ililigtas ng Diyos ang Israel. Acts chapter 1 verse 11 and Revelations chapter 1 verse 7. Mula Old Testament hanggang sa dulo ng Biblia ay talagang plano at kasama yan sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, pangalawang saksi na may plano ang Diyos para sa mga Israelita, si Elijah mismo. Okay? Kung meron tayo sa New Testament si Paul, meron din tayo sa Old Testament si Elijah. Anong nangyari sa kwento ni Elijah mula sa verse 2 hanggang verse 10? Okay? Basahin ko lang hanggang verse 5. Hindi ni-reject ng Diyos ang bayan na pinili niya. Di ba sinabi sa Scriptures, nung nakiusap si Elijah sa Diyos laban sa Israel, Lord, pinatay nila ang mga prophets nyo. Giniba nila ang mga altars nyo. Ako na lang ang natitira at gusto nila akong patayin. Anong sagot ng Diyos? Meron pa akong 7,000 followers na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosa na si Baal. So, ganito din ngayon. Meron pang ilan na natitirang tapat, pinili siya ayon sa kabaitan ng Panginoon. So, ang bayan ng Israel ay, alam natin, yan ang bayang pinili at naunawaan, nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay para sa kanila. Hindi porket karamihan sa mga Hudyo hanggang ngayon hindi kinikilala ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos. Tulad ng kwento po ni Elijah, akala niya siya na lang mag-isa. Right? Akala niya wala nang sumusunod sa Diyos. Okay? Akala niya pinatay na lahat at wala nang sumasamba sa tunay na Diyos. Pero sabi diyan sa kwento, meron pang remnant. Meron pang natitira. Merong pinili pa ang Diyos. Meron pang ibinukod ang Panginoon para sa Kanya. Sa Romans chapter 9, makikita natin na talagang ang Diyos ang pumili, hindi siya magkakamali. Right? At sa Romans chapter 2, mula sa lahi ni Abraham, talagang pinakita ni Paul, mula pa lang kay Abraham. Naalala niyo yun, merong anak sa laman. Ano yung pangalawa? Anak sa pangako. Okay? Sila yung mga pinangakuan ng Panginoon. Hindi lahat ng anak ni Abraham, kaya yung mga Hudyo ngayon, lagi pinagmamalaki. Mula kami sa lahi ni Abraham. Kami lang yung mga ligtas, hindi po. Sabi ni Paul,
Merong anak sa laman, merong anak sa pangako. Mga pinili at pinangakuan ng Panginoon ang siyang maliligtas. Ayan yung pagmamalaki ng mga Hudyo, right? Kaya sabi nila, tinuli ako. Ako ay mula sa lahi ni Abraham. Pero hindi po yun ang batayan. Ang kailangan po nila ay magtiwala kay Kristo. Amen po ba? Ang kailangan po nila ay magtiwala kay Kristo. Sabi ni Paul diyan sa Romans chapter 4 verse 3, dahil sinabi ng kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito'y itinuring siyang matuwid. Ano yung kailangan para sa kaligtasan? Pananampalataya sa Diyos. Ang mga Israelita, kailangan manampalataya din sa Diyos para maligtas. Paano gagawin yun? Tingnan po natin. Verse 6 hanggang verse 7, dahil sa kabaitang ito, kaya sila pinili ng Diyos at hindi dahil sa ginawa nila. Kasi pag ganoon, hindi na yun dahil sa kabaitan ng Diyos. So paano na? Hindi nakita ng Israel ang hinahanap nila, isang maliit na grupo lang ang pinili ng Diyos, ang nakakita nun at naging matigas ang ulo ng iba. Tulad ng natutunan natin last Sunday, right? Ang mga Israelita kasi akala nila hindi nila kailangan ng tagapagligtas. Bakit? Sila yung magagaling sumunod sa kautusan. Sila yung napaka-relihiyoso. Right? Sila yung nakakasunod sa kautusan ng Diyos. Lahat ng mga tradisyon, lahat ng mga piyesta, lahat ng mga sakripisyo ginagawa nila, yung pagfa-fasting ginagawa nila, yung pag-aayuno, panalangin, pagkakaloob, lahat yun ginagawa nila. Kaya sabi nila, hindi kami nangangailangan ng tagapagligtas, yung mga hentil. Mabubuting tao kami, sumusunod kami sa kautusan ni Moses. Hindi pwedeng pagsamahin yung biyaya at gawa. Bakit pa laging inuulit to ni Paul? Right? Bakit inuulit lagi yan na hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng gawa? Sa tingin nyo, bakit ba? Oo, yung mga Israelita given, sige, tungkol sa mga Israelita, talagang napaka-religyoso nila hanggang sa mga panahon ngayon. Talagang lahat ng fiesta, lahat ng tradisyon, the Passover, the Pentecost, lahat ay ginagawa pa rin nila hanggang ngayon. Yung mga verse na mga Bible, nasa noo talaga nila. Right? Hindi naman yung mga hamba nila. Lahat ng ginagawa pa rin nila hanggang ngayon. Kaya sabi nila, hindi namin kailangan ng tagapagligtas. Pero sa ating mga Pilipino, bakit lagi inuulit na hindi sa gawa maliligtas ang tao, kundi sa biyaya lang ng Panginoon? Sa tingin nyo, bakit? Meron ba sa inyo na patuloy pa rin nag-iisip na maliligtas siya dahil mabait siya? Dahil mas mabuti ka kaysa sa iba? Mas mabuti ako dahil nagpipreach ako, kayo nakikinig lang, kaya ako maliligtas? Kayo nagsisimba tuwing linggo, kaya kayo maliligtas? Sa tingin nyo ba sa pamamagitan ng gawa, kayo maliligtas? Bakit inuulit-ulit to na hindi sa gawa, sa biyaya lang ng Diyos? Kapag ginawa lang tayo ng Diyos, doon lang tayo maliligtas. Wala sa gawa. Kahit gaano kagaling kang Kristiyano, kung hindi ka buong puso magtitiwala sa Panginoon, paano ba gagawin yon? Naalala ko yung isang picture na pinag-aralan natin dito. Alam niyo po yung magnanakaw na nasa krus, nakatabi ni Kristo? Alam niyo po ba yon? Siya makakaunawa nun na hindi lang sa gawa, hindi sa gawa maliligtas ang tao, kundi sa pagtitiwala lang kay Kristo. Naalala niyo po yon, yung isang magnanakaw na nasa tabi ng Panginoon habang siya ay nasa krus, ang may isang magnanakaw din na ipinako sa krus. Anong sabi ng magnanakaw sa kanya? Panginoon, alalahanin mo ako kapag kayo ay naghari na sa iyong paraiso. Ngayon din, makakasama kita sa paraiso. Sa tingin nyo ba, nagsimba yung magnanakaw na yon? Sa tingin nyo, nagsimba yon? Sa tingin nyo, nabautismohan yon? Sa tingin nyo, nag-pray yun ng Lord's repentance prayer? Sa tingin nyo po ba,
na alam niya kung ano yung justification of faith, yung redemption na pinag-aaral natin ngayon, yung sanctification. Alam niya ba yun pag tinanong siya sa langit? Sa tingin niyo, alam niya yung mga bagay na yun? Masama siya buong buhay niya, magnanakaw siya, pumapatay siya ng tao buong buhay niya. Punong-puno na kasamaan ng puso niya. Walang mabuti sa kanya. At yun ang raramdamin mo araw-araw. Panginoon, walang mabuti sa puso ko. Kailangan kita, Panginoon. Mga kabataan, kapag may nagsasabi sa inyo ng mga pangit na salita, anong naiisip niyo? Lord, parusahan mo yan. Hindi mo yan anak mo ko. Puro pangit ang mga sinasabi ng mundo ngayon. Binabash kayo sa inyong pananampalataya. Or tinitingnan yung mukha mo, ikaw ganito ka, ito mga kulang sa iyo, ito mahina ka, ito ganito ka. Anong mararamdaman mo, kabataan, pag maraming mga pangit na sinasabi sa iyo? Huwag kang mag-alala. Okay? Kasi bakit? Mas marami pang pangit dyan sa puso mo. Ba't ka malulungkot? Sa totoo lang, ang daming kabulukan ng pusong ito. Nakikita lang nila yung panlabas, pero napakadaming kabulukan ng puso na ito. Kailangan ng puso na ito ng tagapagligtas. Araw-araw. Kaya yung mga Israelita hanggang ngayon, napakahirap para sa kanilang maligtas. Pero salamat sa Diyos, may paisa-isa. Unti-unti nakakilala sa Panginoon sa panahon ngayon. Kasi napaka-religyoso nila, napaka-legalistic nila. Ang tingin nila sa sarili nila, mga matuwid sila. Gusto mong maranasan yung biyaya ng Diyos. Paunawa mo sa sarili mo araw-araw na walang maganda sa puso na ito kung wala si Kristo. Kung anong sabihin ng mundo, sa totoo lang, mas marami pang worse. Mas marami pang pangit. Kaya kailangan mo si Kristo. Amen po ba? Kailangan natin ng tagapagligtas. Okay, verse 8. Sinabi ng Scripture, hinayaan ng Diyos na maging mapurol ang mga isip at puso nila, hindi makakita ang mga mata nila, hindi makarinig ang mga tenga nila hanggang sa araw na ito. Sino yung pinatigas ng Diyos ang puso? Naalala nyo? Tinuro yun dito, right? Sino? Si Pharaoh, right? Isang paganong hari. Okay lang siguro sa isang paganong hari na gamitin ng Diyos para sa kanyang kapurihan, para ipamalas ang kanyang kapangyarihan. Pero para sa bayan ng Israel, Lord, bakit pinatigas niyo ang puso? It's a consequences of their choices. Pinili nila na talagang itakwil ang Diyos. Alam mo, napakaganda ng plano ng Diyos para sa kanila eh. Right? Binigyan sila ng batas. Bakit? Para makalapit sa Diyos. Meron silang 10 utos, gumawa pa sila ng 613 laws. Dinagdagan pa nila, meron silang mga tradisyon, may mga sacrifice sila, meron silang high priest, meron silang tabernacle, lahat yun itinuro ng Diyos sa kanila. Bakit? Para makasama nila ang Diyos. Lahat ng bagay sa Old Testament ay para sa paghahanda ng pagdating ng tagapagligtas. Tinuruan sila ng pagsasacrifice ng tupa. Magsasacrifice kayo ng tupa sa umaga bilang isang bayan at sa gabi bilang isang bayan. Yung kambing na hahawakan nyo yung ulo, sasabihin nyo yung mga kasalanan, tapos papakawalan sa kagubatan, hindi na pababalikin pa. Papatayin ng tupa, iwiwisik ang kanyang dugo sa altar para patawarin kayo ng Panginoon. Lahat ng mga binigay ng Diyos sa kanila ay kwento para may handa sila sa pagdating ni Kristo. Right? Kasi si Jesus lahat yon. Yung punong pari, yung tabernacle, yung tupa, yung batas, lahat yon ay si Kristo. Lahat ng bagay sa Old Testament ay patungkol kay Kristo. Inihanda na sana sila patungkol sa pagdating ng tagapagligtas. Kaya lang ginawa ng mga Israelita, ginawang Diyos-Diyosan yung kanilang tradisyon. Yun na yung mas mahalaga sa kanila. Kaya hindi nila nakita ang pagdating ng Panginoon. Anong mahalaga sa iyo ngayon? Ito pa ang sabi ni King David dahil naranasan niya yung kasamaan ng mga Israelita.
Verse 9 and verse 10, sinabi pa ni David, gawin mong mga trap ang mga handaan nila, yung mga feast, para mahuli sila. Yung mga magpapabagsak at magiging parusa sa kanila. Mabulag sana ang mga mata nila para hindi sila makakita at habang buhay silang makuba sa sobrang hirap. Okay, kahit si David ay naranasan ang kalupitan at kasamaan ng kanyang sariling bayan. Kasi napakaraming blessing talaga, sa totoo lang. They were blessed. Sabi nga natin last Sunday, ang mga Israelita lang ang may kumpletong kasaysayan sa lahat ng bansa. Sila lang ang bansang may kumpletong kasaysayan from past, present, at future history, meron na sila. Sila lang ang meron nun. Tayo hindi pa natin alam ang mangyayari sa kinaharap, pero sila alam na nila. Dapat alam na nila kasi nakasulat na sa Biblia ang mga mangyayari. Pero grabe yung blessing ng Diyos sa kanila, pero tumalikod pa rin sila sa Panginoon. Kaya ito ang kanilang naranasan. Yung kanilang mga tradisyon, yung kanilang mga ginagawa ngayon, ang akala nilang magliligtas sa kanila. Kaya yung parusa ng Panginoon dito, pero tandaan niyo po, tulad ng introduction ko, may plano ang Diyos para sa Israel. Hindi po final yung pagdidisiplina ng Diyos para sa kanila, yung pagpaparusa ng Diyos para sa kanila. Okay? Minsan naisip po natin dito sa buhay ni Elijah, Lord, parang walang nangyayari. Pero may ginagawa ang Diyos. Amen po ba? Lord, parang walang nangyayari yung papag-abot ko sa aking mga magulang. Parang walang nangyayari. Panalangin ko, yung pagbabahagi ko ng mabuting balita para sa kanila. Lord, parang walang nangyayari. Parang ako na lang, Panginoon. Sabi ni Elijah, pinatay na nila. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, may ginagawa ako. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, may ginagawa ang Diyos. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Lahat ng ito ay magbibigay sa Panginoon ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Magtiwala ka kay Kristo. Pangatlong saksi ay ang mga hentil. Okay? Tayo, mga hentil. Okay? Sa Bible, kapag nagbabasa po kayo, yung mga Hudyo, ito yung mga Israelita. Kapag hindi Hudyo, hentil po yan. Okay? Yan sa Bible. Ang tawag nila sa mga hindi Hudyo, mga hentil yan. Nung pumunta rito yung mga Spanish. Okay? Ang tawag sa atin ng mga Spanish, mga Indio kapag hindi ka Spanish. Yung sa Romans, yung panahon ng mga Romano, kapag hindi ka Romano, hindi ka marunong mag-Greek, ang tawag nila sa iyo, barbarians. Okay? Walang alam. Ito rin yung mga Hudyo. Ang tawag nila sa atin, hintil, mapa-Pilipino, mapa-Chinese, mapa-Japanese, mapa-Taiwanese. So, mga hintil lahat yan. Okay, saksi tayo na meron pang plano ang Diyos sa kanila. Verse 11 hanggang verse 15. Bilisan ko na po kasi yung iba dito parang pangwakasan na. Okay? Tapikin mo yung katabi mo. Malapit na tayo sa gitna. Okay, 11. Ito ngayon ang tanong ko. Sinasabi ko bang bumagsak na ang Israel at wala na silang pag-asang makabangon? Ano sabi ni Paul? Siyempre hindi. Dahil nagkasala sila, kaya nakarating ang kaligtasan sa mga Gentiles. Yeah. Dahil tumalikod sila sa Diyos, naging pagpapala sa atin, nakarating sa atin hanggang ngayon. Ina-enjoy natin ang mabuting balita. Nangyari yun para mainggit ang mga Jews sa kanila. Ano kaya pag may pumuntang Hudyo rito, may inggit kaya? Galing naman ng Panginoon ang pagliligtas niya sa buong mundo. Grabe ang laya ng iba't ibang bansa na makakilala sa Panginoon. Isinisigaw sa bawat kanto na merong tagapagligtas na si Kristo yun. Pero sa mga Hudyo, paano sila? Kung dahil sa kasalanan ng mga Jews, kaya sobrang blines ang mundo, at yung pagbagsak naman nila ang nagbigay ng maraming blessing sa mga Gentiles.
Siguradong mas maraming blessing pag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel. Isa sa blessing na nakita ko, ito, yung kalayaan natin na mag-aral ng salita ng Diyos, mag-aral ng Biblia, makilala si Kristo, lumaganap ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako. Alam niyo po ba, sumisigaw ang iba't ibang bayan na kami rin padalhan nyo ng manggagawa. Padalhan nyo ng mga tao na magpapaliwanag sa amin, magkikwento sa amin, magpapakilala sa amin kung sino si Kristo. Ang simbahan sa Albay, nag-aantay ng manggagawa. Ang simbahan sa Nueva Ecija, nag-aantay ng manggagawa. Ang simbahan sa Dait, nag-aantay ng mga manggagawa. Grabing laya natin, nagsusulputan ng iba't ibang mga simbahan na meron kong pagkakataon lagi na makilala ang Diyos. Sabi sa verse 13, ngayon, para sa mga Gentiles naman ang sinasabi ko, as long as ako ang apostle para sa mga Gentiles, ipagmamalaki ko ang trabaho ko. Sana sa ganitong paraan, mainggit ang mga kababayan ko para maligtas ang ilan sa kanila. Nung nireject ang mga Jews, naging kaibigan ng Diyos ang lahat ng ibang tao na dating mga kaaway niya. Ano pa kaya kung tinanggap uli ng mga Jews, parang nabuhay uli ang mga patay? Yes, nandun yung pagbagsak, mababasa natin kanina kung ilang beses inulit yung bumagsak ang Israel, ang pagbagsak nila, naging kaibigan tayo, sila yung mga isinantabi na ng Diyos. Pero yung ganitong pagdidisiplina ng Panginoon, hindi po ito final para sa kanila. There's always hope. Sabi nga ni Paul dito, may pag-asa silang makabangon. Sinabi rito, maraming na-bless dahil sa kanilang pagtalikod, ano pa kaya sa kanilang pagbabalik loob sa Diyos? Tayo ay naging kaibigan ng Diyos. Ano kaya pag tinanggap na nila uli ang Panginoon? Ang galing nung logic dito ng Diyos na pinakita kay Paul. Right? Sa Israel, hindi ganun kadali. Yes, may mga nagsusulputang simbahan, may mga nagiging Kristiyano, pero hindi ganito kalaya. Ano po? Hindi ganito kadali. Ibang klase yung trahedya na naranasan nila, ilang beses inulit dyan, na sila'y talagang binagsak ng Panginoon dahil sa kanilang pagmamataas. Galit na galit ang Diyos sa pagmamataas, sa katigasan ng puso, sa kayabangan. Lagi niyong maririnig dito yan. Pero kung tinupad ng Diyos ang pangako niya para sa mga hintil, siguradong tutupad rin ng Panginoon ng kanyang pangako para sa mga Hudyo. Kaya, okay lang na sabihin natin, isinantabi lang muna ang mga Hudyo. Okay, makikita niyo yan sa mga susunod na mga verses. Hindi po tama yung katuroan na wala na mga Hudyo, ha? Wala na mga, lagi niyo narinig naman na yan sa ibang mga nag-preach dito, na ang bagong Israel ngayon ay ang simbahan na hindi po ganun. Kasi pag sinabi po natin, o pag tinuro natin yun, ay sinasabi na natin sinungaling ang Diyos. Nagbago ang isip ng Diyos. Dati, bayan niya ang Israel, pinili niya ang Israel, tapos ngayon, tayo na. Hindi na sila. Sinungaling pala. Nagbabago palang isip niya. After 1,000 years ng ipaglaban, nagbago ang isip niya ngayon. Paano pa ako? Ilang taon pa lang akong Kristiyano, magbabago din isip ng Diyos kasi tigas ng ulo ko. Pero nakita natin, from chapter 9, chapter 10, hindi nagbago ang Diyos. For 1,000 years, may plano ang Panginoon para sa kanila. Ikaw pa kaya? Mananatili ang pangako ng Diyos para sa iyo. Sa ngayon, bagsak ang Israel, pero sa pagdating ng Panginoon, muli itong babangon, tatanggap sa Panginoon, hindi na sila nasa tabi lang. Muli silang bubuhay ng Diyos at muling magiging Kanya. Tingnan natin kung paano inalintulad ng Diyos ang Kanyang pangako na tulad ng araw at bituin. Basahin ko lang po yung Jeremiah 31. Makikita nyo rito, halos karamihan ng Old Testament ay patungkol sa Israel. Minsan, ginagamit ito ng personal, ang mga verses sa Old Testament, pero
ito ay patungkol sa Israel. Sabi sa Jeremiah 31, 35 to 37, sinabi pa ng Panginoon, ako ang nag-utos sa araw upang magbigay liwanag sa maghapon, at sa buwan, at sa mga bituin na nagbibigay liwanag sa magdamag. Ako ang kumakalawkaw ng dagat hanggang sa umugong ang mga alon. Makapangyarihang Panginoon ang aking pangalan. Habang nananatili ang langit at ang mundo, mananatili rin ang bansang Israel magpakailanman. Ito ang sinasabi ng Panginoon kung papaanong hindi masusukat ang langit at hindi malalaman ang pundasyon ng lupa, ganoon din naman, hindi ko maitatakwil ang lahat ng angkan ng Israel kahit na marami silang nagawang kasalanan, sabi ng Panginoon. Okay, sana nakikita na po natin na, Lord, kapag nangako ka talaga, kapag nagmahal ka talaga, sabi ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have committed my love unto you. Bili mo, nung minahal ka na ng Panginoon, magpasawalang hanggan na yun. Yun lang yung may forever talaga. Right? Tingnan pa natin, sa pangatlo, ang mga saksi. Okay? Hanggang verse 24 na. Ito, saksi ang mga ama. Mga patriarchs, mga naunang ama sa Biblia. Kung inalay ng Diyos ang unang part ng tinapay, okay, Kanya rin ang buong tinapay. Kung inalay ng Diyos ang mga unang ugat ng isang puno, Kanya rin pati ang mga sanga nito. May dalawang illustration, right? Una, yung tinapay, sabi, yung kurot ng tinapay, inalay sa Diyos. Kanya rin daw yung buong tinapay. Kung ang ugat ay inalay sa Diyos, Kanya rin ang buong puno. Mamaya. Verse 17, pinutol ang ilan sa mga sanga ng olive tree para ikabit sa punong ito ang isang sanga ng ligaw na olive tree. Ikaw na Gentile, ikaw yung ligaw na sanga ng olive tree. So, idinugtong tayo. So, ano yun? Grafting. Sa puno. Right? Alam niyo yung grafting? No? Naalala niyo yun, na pinag-aralan niyo? No, idinugtong tayo sa original na olive tree. Okay? At ngayon, nakikishare ka sa matibay na spiritual life ng mga Jews. Huwag kang magyabang sa mga pinutol na sanga. Tandaan mong hindi ikaw ang bumubuhay sa ugat, ang ugat ang bumubuhay sa iyo. Sasabihin mo naman, oo nga, pero pinutol ang mga sanga para ikabit ako. Totoo yan. Pinutol sila dahil wala silang faith. Pero ikaw, nakakabit ka pa rin dahil sa faith mo. Kaya huwag kang magyabang. Instead, matakot ka sa Diyos. Kung pinutol ng Diyos ang mga natural na sanga, yung mga Jews, ikaw pa kaya? Pwede niya rin gawin yun sa iyo. Makikita natin dito kung gaano kabait at kalupit ang Diyos. Malupit siya sa mga nagkakasala, pero mabait siya sa iyo. Kung magpapatuloy ka sa kabaitan niya, pero kung hindi, puputulin ka rin. Aba, Kuya Jim, parang nawawala yung kaligtasan na. Okay? At kung magkaroon ng faith ang mga Jews, ikakabit ulit sa puno kung saan sila galing. May kapangyarihan kasi ang Diyos na ibalik sila. Kung pinutol ng Diyos ang sanga na ligaw na olive tree at ikinabit sa original na olive tree, kahit hindi yung natural na sanga, lalong mas ikakabit ulit ng Diyos ang mga original na sanga na pinutol niya sa olive tree. Okay? Isa-isahin po natin to. Tulad ng sinasabi natin kanina na iniwalay muna ng Diyos ang Israel na bayan niya, pinakita ito ni Paul sa dalawang illustration. Okay, unang illustration, yung tinapay. Okay, basahin ko lang po ito sa Numbers chapter 15, verse 17 to 21. Inutusan pa ng Panginoon si Moses na sabihin sa mga Israelita, ibukod ang iba nito para ihandog sa Panginoon. Ang handog na ito mula sa harina na una ninyong giniling ay ihahandog ninyo sa Panginoon hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Sabi doon, kung ang unang handog ay para sa Diyos, ang lahat hanggang sa mga susunod na henerasyon ay para sa Diyos. At sino yung mga unang nagtiwala sa Panginoon ng mga Hudyo? Okay, sabi nga natin, saksi ang mga ama. Sino yung mga unang ama na nagtiwala sa Diyos? Father, a seven, ano ba yung kantang yun?
Father Abraham. Right? Sumunod, sino yung anak niya na naging ama din? Si Isaac. Sino yung anak ni Isaac na naging ama din? Si Jacob, right? Lagi maulit yan sa Old Testament na ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Laging inuulit yan. Kaya sabi ng Panginoon, kung inalay ang mga una para sa akin, kung yung pananampalataya nilang naglagtis sa kanila, para sa akin din ang susunod na henerasyon. Sa kanila, nagmula ang lahi ng Israel. Okay, tingnan natin olive tree. May coffee po ba tayo dyan? Meron naman. Okay, may coffee po sa likod. Brewed po yan. Unlimited po yan every Sunday. Okay, pwede pong kumuha ng kape dyan sa likod. May sugar, may creamer. Okay, pag hindi po kayo kumuha at uminom ng kape, tapos natulog kayo, bibigyan ko kayo ng kape. Okay, tingnan natin olive tree. Tingnan natin olive tree. Tingnan mo sa Jeremiah chapter 11, verse 16 to 17. Naku, sana si Kuya Denzel na lang nagturo. May lakad pa kami. So, maaga pa naman. Jeremiah 11, 16 to 17. Sabi dito, nung una, tingnan natin yung pangalawa, yung puno naman. Nung una, ininahambing sila ng Panginoon sa isang malagong puno ng olive tree. Alam niyo po, ang Israel, lagi niyang inihambing sa isang puno ng olive tree. Nahitik sa bunga, ngunit sa biglang pagdaan ng naglalagablab na apoy, ay mawawasak sila na parang sinunog ng mga sanga at hindi na mapapakinabangan pa. Ang Panginoon ng mga hukbo ang nagtayo sa Huda at Israel. Pero ngayon ay inuutos niyang wasakin ng mga ito dahil masama ang ginagawa nila. Ito yung mga pagtalikod ng mga patuloy na pagtalikod ng mga Hudyo sa Diyos. Ginalit nila ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog ng mga sinunog na insenso kay Baal. Yung Baal po ay Diyos-Diyosan po yan sa Old Testament. Sinabi naman ni Hosea, pagkatapos silang disiplinahin ng Panginoon, right? Ilang beses silang sinakop ng iba't ibang bayan, ng Assyria, ng Syria, ng Babylonia, ng Romans. So, pero ito naman yung pangako ng Diyos para sa Israel. Hosea chapter 14 verse 4 to 6. Sinabi ng Panginoon, pagagalingin ko ang aking mga mamamayan mula sa kanilang pagkamasuwayin at taus-puso ko silang mamahalin sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Pagpapalain ko mga taga-Israel, ako'y magiging parang hamog sa kanila na nagbibigay ng tubig sa mga halaman. Sila ay lalago tulad ng liryong namumulaklak. Sila ay magiging matatag tulad ng puno ng sedro ng Lebanon na malalim ang ugat. Sila ay dadami na parang mga sangang nagkakadahon ng mayabong. Sila ay magiging tanyag tulad ng magandang puno ng olibo at ng mabangong puno ng sedro ng Lebanon. Galing nung, yes, bagsak ang Israel ngayon, pero yung sulat ni Hosea, napakaganda. Napakaganda ng pinakita sa kanya ng Panginoon sa muling gagawin ng Panginoon para sa kanila. Ulitin ko po, hindi po ito tayo ha. Marami sa Old Testament patungkol po sa Israel, hindi po tayo to. Okay? Pero kung paano pinapakita ni Paul na kung paano nakakilala si Abraham, si Isaac at si Jacob sa Diyos, naging pagpapala ito sa mga susunod na henerasyon. Amen po ba? Kaya kung may tatay dito, katabi kang tatay, sabi mo sa kanya, o asawang lalaki, sabi mo sa kanya, napakahalaga ng pananampalataya mo. Sige po, sabihin niyo po. Kasi nakita natin sa Bible ino-honor ng Diyos yung pananampalataya ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaya yung kanilang salinlahi, right, ay patuloy na pinangakuan ng Diyos. Kaya pag ang isang ama ay talagang nagtiwala sa Diyos, ibang klase. Biri mo, pagpapalain ang susunod na henerasyon. Ngayon, pag-usapan natin pagpuputol. Tanong niyo po ba to o hindi niyo naman tanong?
Huwag ko nang isama. Pinuputol, Pastor Jim, nawawala pa rin kaligtasan. Kung nawawala yung kaligtasan, paano na yung tinuro ni Paul sa Romans chapter 8? Nawala ng paghahatol. Nawala ng pag-uusig. Wala nang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Right? Paano yun? Sabi mo pinuputol. Okay, ulitin ko. Kaya introduction ko kanina. Ang chapter 11 ay patungkol sa Israel. Hindi po ito patungkol sa inyo. Ano po? Hindi ito patungkol sa atin. Patungkol po ito sa Israel. Sabi ko nga sa inyo, yung pagpuputol na yan ay pagdidisiplina ng Panginoon. Isinantabi lang sila. Kaya ilang beses inulit dyan na kung paano naging posible para sa mga hintil na mga ligaw na olibo, idinugtong sa original na olibo. Paano pa kaya yung original na olibo na patuloy at idudugtong ulit sa puno? So, ibabalik sila ng Panginoon. Okay po ba yun? Hindi po ito patungkol sa losing salvation, ha? Iba kasi yung simbahan, ginagamit ito. Tinan mo, pinutol? Hindi po ito tungkol doon, ha? Pagdidisiplina to ng Panginoon. Kaya sinasabi rin ni Paul, kaya yung pagyayabang sa puso natin, ingatan natin. Didisiplinahin din tayo ng Diyos. Bakit? Mahal tayo ng Panginoon, anak tayo ng Diyos. Kaya dapat alisin yung mga bagay na katulad noon. Okay? So, sige na. Last na nga. Ayaw nyo magkape. Gisingin nyo na lang yung katabi nyo. Nagpuyat ba kayo kagabi? Ako lang yung nagpuyat kasi may nag-text sa akin kahapon. Sabi niya, Pastor G, masama yung pakiramdam ko. Ikaw na po mag-preach. Okay. Tingnan natin, last na po ito. Ano yung unang saksi? Si Paul mismo. Right? Kung paano siya laligtas. Pangalawa, sino? Si Elijah mismo. Lord, parang walang nangyayari. Parang ayaw magbalik loob ng, meron akong ginagawa. Meron remnant akong pinipili. Meron akong paisa-isa, nililigtas para sa kanila. Yung pangatlo, yung mga patriarchs, yung mga ama. Ang mga hintil. Okay, tayo mismo. Kung paano yung mayabang ang simbahan ngayon, pagpapala ito. Na isang araw, gagawin din ng Diyos para sa mga Hudyo. At yung pang-apat, yung mga ama, si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Happy Father's Day po ulit sa mga tatay. Mamaya pa yung makaramihang tatay, mamayang hapon pa eh. So, sige. Pero, sana, alam ko, last Sunday po, Ate Chi, no, yung celebration natin. Last Sunday, may preparation, may bonggang preparation po ang mga tatay. Okay, may special number po ang mga tatay last Sunday. May dadalhin din maraming handa. So, basta, buong month ng June, i-celebrate natin ang mga ama. Okay? Sana naging malinaw na sa atin ang mga ito para sa bayan ng Israel. Lahat ng nangyayari sa Israel ay kasama sa plano ng Panginoon. Alam niyo po na wala pong nangyayari na hindi niya alam. Lahat ay umiikot sa palad ng Panginoon. Kahit ang kanilang pagtalikod, ang kanilang katigasan ng puso ay kasama sa plano ng Diyos. Nakikita niya ang mga bagay na ito at gumagalaw ang lahat ayon sa kanyang kalooban. Ngayon tingnan natin. Nabasa ko ba yung verse? Okay, sige. Number 5, ang huling saksi. Saksi ang Diyos para sa pagbabalik loob ng mga Israelita. Verse 25, mga kapatid, gusto kong maintindihan niyo ang mystery na ito para huwag kayong magyabang. Ano sabi dyan sa Pinoy version? Ang ganda ng term. Temporary lang ang pagiging matigas ng ulo ng Israel. Hanggang sa, ano sabi dyan? Makumpleto ang mga Gentiles na lalapit sa Diyos. Okay? May kinukumpleto. Kaya sabi ko nga sa inyo, tamang-tama yung timing ng Diyos. Hindi siya nauna. Hindi siya nahuli. Sabi sa 2 Peter, na kung saan inaantay lang ng Panginoon na tayo'y magsisi at magbalik loob sa Kanya. Sabi diyan, inaantay lang na makumpleto ang mga Gentiles. Tayo yun. Inaantay lang yung huling hintil na magtitiwala sa Panginoon. At babalik na ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, baka ikaw na yung huling hintil. Sige, sabihin mo.
Para mamaya pwede na bumalik ang Panginoon. Sabi mo na sa kanya, magtiwala ka na kay Kristo. Please lang. Sobra nang naghihirap ang mundo. Ibigay mo ng buhay mo sa Diyos. No? Minsan parang ang hirap na ng mundo ngayon. Ako parang, akala ko mawawala na akong pag-asa sa Pilipinas eh. Yung nakaraang eleksyon, akala ko, naghahanda na ako, Lord, saan bansa ba ako pupunta? Ayoko na siya. Pag nanalo to, Panginoon, ayoko na talaga. May pag-asa pa naman. Hindi naman po nanalo. Talaga, kailangan may mission pa talaga dito. Pero huwag kayong mag-alala ha, kahit gaano kagulo ng bayan, kahit gaano kakurakot ng mga nasa kapangyarihan, huwag po kayong mag-aalala, huwag po kayong mga high blood. Sa bahay nung isang araw, ang daming high blood. Pinag-uusapan yung impeachment. Hindi ko alam kung, hindi ko na magsasabi kung pro against, baka mahati pa kayo. Pero please lang, huwag kayong ma-high blood. Magpatuloy lang po kayo sa plano ng Panginoon. Lahat ng iyan ay sisingilin ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Patas lagi ang Panginoon. Hindi kayo tinawag para magwelga doon. Tinawag kayo para iparanas ang pag-ibig ni Kristo para sa iba. Lahat ng yan ay sisigilin ng Diyos. Hanggang sa huling sentimo na ninakaw nila sa bayang ito, mananagot sila sa Diyos. Kaya huwag kayong ma-high blood. Relax lang kayo. Kung pinapakita ng Diyos, ang hentil o ang mga Hudyo nasa kamay niya, nasa plano niya ang lahat, hawak niya ang lahat. Ang lahat ng ito ay hindi nakakaligtas sa Diyos. Ano ba inutos sa atin ng Panginoon para sa mga nanunukulan? Alam niyo naman na yun, di ba? Maging mabuting Pilipino, tama yun. Maging mabuting Kristiyano, tama yun. At tama na yun. Hagawin natin kung anong pinapagawa ng Panginoon. Una kayo makipag-away sa social media. Mga taga-away nyo, nagme-message sa atin, sabi, Pastor Jim, yung mga member mo dyan, nag-aaway. Ano ba kayo? Ilang beses natin tinuturo dito yan. Kung kailangan nyo ng political savior, para rin kayo mga Israelita. Ang inaantay nila political savior eh. Magliligtas sa kanila para sa pagkakabiyag sa Romano, sa korupsyon ng mga Romano, sa pagpapahirap, sa pag-alipin ng mga Romano sa kanila. Dumating si Kristo. Ano ginawa ni Kristo? Nilabanan ba yung mga Romano na mga korap? Okay, ba't ako nandun? Ay, may pag-asa. Sorry po. Naalala ko lang. Okay, verse 25. So, laging may plano ang Panginoon. Ang lahat ng nangyayari ay talagang inaantay lang ang huling hintil na magbalik loob sa Panginoon. Meron akong supporting verses dyan. Sige po, paki-slide na lang, paki-picturean or Matthew 23, verse 32 to 39, Luke 21 to 24, at Psalms 110, verse 1. Okay? So, sige po, tuloy ko na to. Verse 26, kaya ganito, maliligtas ang buong Israel. Gayang na nakasulat, manggagaling sa Zion ang Savior. Aalisin niya lahat ng kasamaan sa lahi ni Jacob. Okay? Si Isaiah po ang nagsabi po nito nang mabasa ni Paul, naalala niya na talagang darating ang Panginoon, ipapakita ng Panginoon kung paano maliligtas ang mga Hudyo. Okay? Sabi nga natin, maliligtas lang ang Hudyo sa mga tumatanggap kay Kristo. Paano yun? Ayaw nila tumanggap sa Panginoon. Kapag ang uling hintil na ay nakakilala sa Diyos. Okay? Sabi ni Paul, darating na ang Panginoong Yesus, bababa na, at uupo sa trono ni David sa Sion. At kapag nakita ng mga Israelita bumababa ang Diyos at makikilala na si Jesucristo, lahat sila ay luluhod, magmamakaawa at tatanggapin ang Panginoon. Kaya napakaliwanag na sabi ng Paul, ng Apostol Pablo na ililigtas ng Panginoon sila.
Sila ay magtitiwala sa Diyos sapagkat makikita nilang bumalik ang kanilang tagapagligtas. Kung gusto niyo pang basahin yan, mula yan sa Isaiah. Next slide po, Isaiah 59. Chapter 59 to chapter 60. Napakagandang pong propesiya yan na pagdating ng Panginoon. Zechariah chapter 12 at chapter 13. Okay? Yan po, hindi ko na medyo mahabang mga chapters, pero napakaganda po na supporting verses ay tinuturo ni Paul sa atin. Verse 27, 28, ito ang pangako ko sa kanila pag inalis ko na ang mga kasalanan nila. Dahil sa pag-reject nila sa gospel, tinuring ang Israel na kaaway ng Diyos at pabor ito para sa inyong mga Gentiles. Pero sila pa rin ang bayang pinili ng Diyos at mahal sila ng Diyos dahil sa mga ancestors nila. Okay, sila Abraham. Iba talaga yung pagpipili at biyaya ng Panginoon para sa ating lahat, actually. Nang sinabi ng Panginoong Yesus na wala ng Hudyo, wala ng Hentil. Yes, ayun yung isang mystery, yung pagbubuo ng simbahan. Okay, pero sa chapter 11, ipapakita niya yung distinguish ng plano ng Diyos sa Israel at yung plano ng Diyos para sa mga Hentil. Sabi sa verse 29, hindi kasi nagbabago ang isip ng Diyos kung sino ang pipiliin niya at ibibless niya. Okay, from Old Testament ulit, in support na sinasabi ni Paul, sabi niya sa Malachi chapter 3 verse 6. Meron po ba ako dyan? Wala. Sabi sa Malachi 3:6, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ganon din sa Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? So hindi katulad ng tao na pabago-bago. Ang Diyos, hindi nagbabago. Kaya, yung lahat ng pinangako niya para sa kanila, mananatili. Kahit hindi sila nabubuhay ngayon sa kalooban ng Diyos, hindi magbabago ang pangako niya. Okay, last verses. 30 to 32. Kayong mga Gentiles, hindi kayo sumunod sa Diyos dati. Pero ngayon, tinanggap niyo na ang awa ng Diyos kasi hindi sumunod ang mga Jews. At dahil sa awa ng Diyos na binigay sa inyo, ngayon ang mga Jews ay hindi sumusunod. Ngayon ang mga Jews ay hindi sumusunod sa Diyos para makatanggap din sila ng awa. Hinayaan ng Diyos na maging makasalanan ang lahat ng tao para mapakita niya ang awa niya sa lahat. Purihin ang Diyos. Ilang beses inulit dyan yung awa ng Panginoon. Katulad ng sinabi ko sa kanya kanina, yan ang kakailanganin po natin araw-araw. Ang awa ng Panginoon. Kung paano ginamit ng Diyos ang mga Hudyo para maabot. Di ba yung kwento niyan sa Acts? Right? Pinupuntahan ni Paul sa kanyang bawat missionary journey. First missionary journey, pinupunta niya yung mga synagogue. Hinahanap niya yung mga hintil. Binabahagi na niya ng mabuting balita na mayroong tagapagligtas na si Kristo. Ayaw nilang tanggapin. Ilang beses siyang pinagtatangkang patayin. Inaabangan, right? Naalala niyo yung Acts? Second missionary journey, ganun din. Pinupunta niya rin yung mga ibang mga synagogue, yung mga ibang mga Hudyo, hinahanap niya. Pero ganun din, pinagtatangkaan siyang patayin, pinagtatangkaan siyang gulpihin, ginugulpi siya, ipinapakulong siya. Right? Kaya nakarating sa mga hintil ang mabuting balita. Nakarinig ang mga hintil na mga hindi naghahanap sa Diyos, sila ang nakatanggap ng yaman ng biyaya ng Panginoon. Kaya ngayon, sabi niyan, awa pa rin ng Diyos ang makikita ng bawat isa. Hindi sa gawa, hindi sa galing, hindi sa kabaitan natin, hindi sa ano pa bang bagay. Huwag mong sasabihin na, mas mabuti pa kami kaysa mga Hudyo. Hindi po. Kundi sa biyaya lang ng Panginoon. Ay hala, ang dami ko pang supporting verse. Okay, sige. Basahin ko na po itong last verses hanggang 36 na po. 33, napakayaman ng Diyos, napakatalino niya, at napakagaling. Sino ang kayang magpaliwanag ng mga desisyon niya? Sino ang makakaintindi ng mga plano niya? Sinasabi sa scriptures, meron bang nakakaalam ng iniisip ng Panginoon? Meron bang kayang magbigay sa kanya ng advice? Meron na bang nakapagbigay sa kanya ng kahit ano na kailangan niya itong bayaran?
Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, nabubuhay ang lahat dahil sa Kanya at para sa Kanya ang lahat. Purihin ang Diyos magpakailanman. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.